Grabe! Sa wakas, lumaban na rin ang PVL laban sa tinatawag nilang bullying tactics ng PNVF. Matagal nang nagtitimpi ang liga, pero ngayon, mukhang hindi na sila papayag na apihin ulit. So ano nga ba ang nangyari sa likod ng missing signatory drama na muntik nang sumira sa opening ng PVL Reinforced Conference? Tara, himayin natin yan. Eto na nga mga ka-Jost, habang excited ang lahat sa pagbubukas ng PVL Reinforced Conference sa Montalban, Rizal, biglang, boom! Hindi nakalaro ang mga imports at foreign players dahil daw sa kulang na International Transfer Certificate o ITC. At ayon sa PVL, hindi ito simpleng procedural issue. Sabi nila, ito ay obstructionist and unprofessional act. Direkta nilang tinuro ang PNVF na may kinalaman sa delay. Grabe, parang teleserya to sa volleyball world. Ayon pa sa statement ng PVL, nagsimula raw ang gulo nang tumanggi ang liga sa request ng PNVF na tapusin ang Reinforced Conference 11 days earlier. Gusto kasi ng PNVF na mas maagang makapag-training ang Alas Pilipinas Women para sa SEA Games sa Thailand sa December. Pero sabi ng PVL, wait lang, nakaplano na yung buong conference, may fans, sponsors at schedule na kami. Hindi na pwedeng basta-basta baguhin. At doon na raw nagkaroon ng missing signatory moment. Yung kailangan pirmahan para maklear ang imports, biglang nawala. As in, literal na missing in action. Pero this time, hindi na nanahimik ang PVL. Usually kasi, tahimik lang sila at sumusunod sa mga gusto ng PNVF para lang walang gulo. Pero ngayon, they pushed back. Sabi pa ng isang league official, is the PVL composed only of national team players? Paano naman yung ibang players, fans at clubs kung lagi na lang nag-a-adjust ang lahat sa gusto ng PNVF? Ang bigat nun. Kasi totoo, ang PVL hindi lang para sa national team. Ito ang tahanan ng pro-volleyball sa bansa, kung saan dumadami ang fans at lumalago ang sport mismo. Kaya, kahit stressful ang nangyari, the PVL decided to replay the two opening games in the spirit of sportsmanship. Pero this time, malinaw na. Hindi na sila papayag na basta-basta silang diktahan. Sabi nga ng mga insiders, tapos na ang mga panahon ng katahimikan. Ngayon, lumalaban na ang PVL. Ngayon, parehong kailangan ng isa't isa. Ang PNVF, kailangan ng PVL players para sa national team. At ang PVL naman, kailangan pa rin ng clearance ng PNVF para makapaglaro ng imports. Pero kung ganito palagi ang banggaan, tanong ng marami. Hanggang kailan kaya magtitiis ang Philippine volleyball fans sa ganitong drama? At sa wakas, makikita na natin ang mas patas na relasyon sa pagitan ng dalawang powerhouse na to? Anong sa inyo mga ka-Jost? Team PVL ba kayo o Team PNVF? I-comment nyo sa baba. At huwag kalimutang i-like at i-share kung gusto nyo ng mga Real Talk volleyball updates gaya nito. This is Joust Volley, and as always, tuloy lang ang laban sa court at sa labas nito. Pasimplihin na lang natin. May mga tao sa buhay natin. Wow! Na akala mo lang. Ay! Hindi to kailangan i-private. Kailangan itong yan. Char. Kasi sumusobra na sila. Again, kung ako lang inaaway niyo, walang problema. Pero huwag niyong dinadamay yung mga tao sa life ko. Dahil wala naman silang ginagawa. Porket di lang nasusunod yung kagustuhan niyo, lakas pa ng loob magpakita. Grabe! Sobrang lamig! So cool. Paano sumayaw si Eliza? Paano sumayaw si Eliza? Hey! 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 Hoy! Panalo na naman yan. May props ba ako, guys? Ayan, ano dinadrawing mo, Bi? Enyo to Teo. Tabella. Enyo. Yes, tayo.
Tapos na, Bi. Sorry, talo pala kami. Buwang ka talaga. Coach, it's total chaos. Siyempre, no, ama. Twinkle, twinkle, little star. Ano naman? Ay, tara naka-home! Story ko to sa Instagram. Oh my God! Look who's here! Earl! Patay bakla dito. Next year? No. Oh, you have to convince me a bit harder than that. So pretty. But thank you so much.